ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Para sa Radyo Pilipinas, alas 9:03 sa aga. Western Visayas, Panay Island na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo din sa Masin Watershed. Pinaka-purpose na ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapigtahan ang ilang freedom of expression. Ang Office of Civil Defense naman po, balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayroon Pilipinas, mayroon Western Visayas, syudad kag probinsya sa Iloilo kag kutob sa Manabutan sa amon pagserbisyo. Gigaban nga bahin sa kalibutan nagahatag kami sa katahuran. Maayong aga, good morning sa inyong tanan. Again, welcome sa isa naman edisyon sa pagparagad sa programa Balita Issue kag iban pa. Ada ko karon sa Martes, Setyembre 30, 2025. Ginamabiyan ang pinaka-ulihig adlaw sa tuig o sa bulan sa Setyembre karon nga tuig 2025. Sa ating mga subitan palamati all over Western Visayas, mga taga-Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, kag Iloilo, subuman sa atong mga kulturan sa Negros Occidental. Mayad-ayad gid nga aga sa inyong tanan. Aga tanong natin sa isa ka happy listening ang tanan ng mga overseas Filipino workers and Filipinos moving abroad. Nagpapod sa aton sining pagpakalagad sa aton mga suki, mga market and sidewalk vendors. Sububan sa aton sining mga kauturan ng mga jeepney and taxi drivers, maayad-ayad gid nga aga sa inyong tanan. Sa aton mga avid online listeners, taga-parang karoon mga biyan na atong Facebook Live. Taga-aton sining mabakyan man mga biyan ang atong paghalagan sa 585 kHz sa lisuan sa inyong mga radyo. Sa itong pagpalagad, subong iya nga aga, sa itong mangingkapod, sa itong pagpalagad, ang pinuno sa PSA Iloilo Provincial Office. Iniangot sa ila sining nga aktibidad kahapon dito sa syudad sang Pasig. Ini ang 2025 CBMS ano ba ang katuyuan sini paano ini makabulig sa pagpangalagat sa natin sini mga local government unit. Lalo natin yung mga biyan sa igilamang mabugay with our connection, Sir Jerry Dulutan.
ang OIC sang DTI o kung sang PSA Iloilo Provincial Office. Kung may tiyempo pa later mga biyan, ipapapapit naman ang naging mensahe ni Engineer Roger Navarro sunod sa iya siling pag-inganyo sa mga mangunguma na mag-adapt mga biyan sang Corn After Rice Program. The Corn After Rice Planting para ma-fully utilize ang atong sinikaumahan. At the same time mga biyan, mapabaskog ang produksyon sa mais diri sa Western Visayas. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:08 sa aga. Antes kita magpatpat sa naton sining mga balita subong iya nga aga, mag-check ana kita sa latest updates sa lakat sang panahon. Hibalon naton sa Pag-asa Iloilo ang mangin panempo sa buong adlaw sa Martes. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:09 na sa aga sa sining oras. Una naton sa piyak nga linya si Ma'am Dinol Silvestre sa Pag-asa Iloilo. Ma'am Dinol, good morning. Hi, hello everyone. Good morning. Muna ang ating latest weather updates para sa Subong Adlaw, Tuesday, September 30, 2025. Sa Subong, wala naman na kita mag-monitor na LPA or bagyo sa sulod or sagwa sa ating Philippine Area of Responsibility. Samtang easterlies ang nag-apekto sa bilog ng pungsod. Dito naman sa Western Visayas, generally fair weather kita pero wala man natin ginadula ang mga posibilidad sa mga isolated na pag-ulan pangalatong panaguog tugas ng easterlies. May natugtog makasarangan naman ang hangin natin nga maghahalin sa direction southeast to southwest na magadalas na makanay tugtog makasarangan ng pagpalit sa ating kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 25 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw na butla kaginang 5 to 39 p.m. pag magatunod ini 5:41 p.m. karon sa hapon. Pag muna yung atong latest weather update, halin diri may Iloilo Daplay Weather Station. Ako si Leonor Silvestre, madamagan nga salamat. Ma'am Lenore, may we know ma'am, may arap pa bala weather disturbances within and outside Philippine Area of Responsibility nga ginabantayan karon ng Pag-asa? Well, sa subang sa wala, magkatapos may ginabantayan ni LPR or bagyo sa sulat or sagwa sa ating Philippine Area of Responsibility. Samtang may anak kita nga nakakitatan nga cloud cluster sa sagwa sa ating lugar. So, amo na yung gina-monitor natin sa kay possible ma-develop na into LPA, sir. Ayun. Ma'am Lenore, while we understand no, nga nag-untat na kamo ma'am sa pag-forecast sang o kung paghatag sang heat index, may for guidance lang sa aton sini nga mga kauturan, may ara ba lang available data kung mainit gid ang panempo subong iyang adlaw? Yes sir, medyo mainit-init kita sa kung ang ating weather system mo nag-affect diri sa Western Visayas sa easterlies, then generally for weather man kita, that pagpasya man natin ang kagapon nga heat index gapon nakakuha kita 41 degrees Celsius. Ayun. Heat index, so possible sa buong adlaw makakuha kita ranging 38 to 41 degrees Celsius. Madamot ka salamat, Ma'am Lenore Silvestre, sa imo sining update. Salamat man sir. There you have it, Babian. Latest update sa lakat ng panahon kitulong sa aton sang Pag-asa Iloilo. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:11 na sa aga. Pilipinas, Publiko, Radyo Pilipinas. Mabiyan sa sining oras, magakuha naman kita sa aton sining update coming from PSA Iloilo angot sa ila sining nangin aktibidad kahapon. Particularly mga biyano sa aton sining pagkuha sa ila sining pag-turnover sa CTMS.
ano ba lang ining CBMS? Paano ini makabulig sa atong sini nga mga lokal nga panguluhan? Paano ini ginahiwat mga biyan? Para sa Radyo Pilipinas, mabiyan, alas 9:13 na sa aga sa hapon nagpamatika mo sa pagpangalagad sa programa Balita, Issue, kag iban pa. Mabiyan, sa sunod na oras, daton sa pihak na linya ang pinuno sa PSA Iloilo Provincial Office may kantanan sa ila sinuging hiwat the 2024 Community-Based Monitoring System Data Turnover Ceremony. Lakip sa aton sining nga hibaloon kung paano bala inyong makabulig sa aton sining mga lokal na panguluhan kag kung paano iniging hiwat para sabto ng inyong pamangkot. We have OIC and Engineer Jerry Duluta. So, good morning. Hello, Sir JB. Good morning. Good morning man sa imong tagpalamating imong programa. Maraming salamat sa pagdirigan ng ginanay mo para at least na mabalito natin sa atong kumuluyo no activity conduct sa Philippine Statistics Authority. Sir, can you give us the details paano iniging hiwat or ano bala ang 2024 CBMS? Sir JP, again, Sir JP. Yes, sir. Can you give us, sir, the details? Ano bala ang ining CBMS? Kag paano iniging hiwat? Okay, Sir JP, no? Ang ating community-based monitoring system, yun naging layini isa no, sa ating True Republic Act number 11315 na naging layini sa kaging pirmahan sa ating presidente sa April 17, 2019. Ang ining CBMS natin isa inisa ka mandatong ginatag sa among opisina sa Philippine Statistics Authority. Agud nga mangin lead agency kami no, sa pag-implementar sa sining aton nga tawag natin na isa ka technology-based system para sa pag-kolekta sa mga nagkalinlaing na mga datos sa aton nga mga komunidad, labi na gid no sa aton nga mga kabarangayan kag may-ari inisa sa tawag natin nga mga disaggregated data na up to barangay level para masuportahan siya no mangin ining datos na magkuha sa natin magamit sa aton ng mga lokal na panguluan na binagigan natin ng mga LGUs no para sa pagplano sa mga nagkalinlaing ng mga programa kaya sulungan development sa ilang na komunidad na binagig sa mga kabarangayan natin agud ba target din sa natin kung ano gid ang kinahanglan sa aton ng mga pumuluyo base inisa sa resulta sa aton na nakuha ng mga datos sa aton na CBMS. I see. Sir, maybe know ano ang mga key highlights or the salient nga resulta nga pagwa sa dalong sang CBMS? Ang una gid Sir JP no ang isa sining design no sa aton na CBMS nga ma-target sa natin no ang ining mga tatawag natin yung mga multi-dimensional poverty index. Makita sa natin ito sa atong CBMS mabalantagin natin kung sino ang mga pumuluyo natin din na ara sa natawag natin nga sa below poverty line nga nagakinahanglan gid sang suporta sa aton nga gobyerno nga matagaan sa nagakaidogin na pagtulapangon labi na gid no in kapigadukot subong nga nabasagan sa natin nag-design ini sa CBMS natin para nga ma-target sa natin kung ang nag-inisa ang data na ihatag natin sa aton through sa aton na DSWD para inisa sa mga social protection services na i-provide nila sa aton yung mga pumuluyo. I see. Sir, bali ang inyong resulta sa CBMS would replace listahanan, sir, nga ginabasihan sa DSWD sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program or may mga specific lang ining projects na pwede gamiton? That's correct, Sir JP. No? Sa po ina siya ang handal mo nga
amo ni siya mabulustas sa ginatawag natin may listahanan. Ang aton na CBMS, amo ni siya may mayor na balasihan ng aton nga DSWD sa pag-identify kung sino din ang nakakaigo pag dapat din na beneficiaryo sa sining mga programa nga gina-implementar man sa aton nga gobyerno, labi na gid through sa aton nga DSWD. Sir Jerry, no, hindi man lipot sa aton sa nga ihibalo nga basta gani mabatian sa mga motora naton nga ay para ni sa pagtumod kung sino makabaton sang ayuda. Ang iban, no, nagapakuno-kuno kung nagahatag sa mga medyo matabaliskad nga mga impormasyon. Ang visa implementation sa CBMS kung sa paghiwat sa sining monitoring system, sir, mimino paano natin din siguro nga reflective din man sa matutuod nga sitwasyon sa mga pamilya ang nakuha ng mga datos. That's correct, Sir JP, no? Based sa ating experience naman, no? Actually, may balance natin kung ano sa kahusod ng gisubiting matuod or tawag sini kung na ginagawa niya lang, no? Ginagawa niya ang eksaktong informasyon. Kaya because nga, may ara na siya, no? Hindi siya biglain sa mga indicators na gigamit sa natin para nga makasiguro sa natin na correct din ang information na makuha sa natin. Ang aton mga data collectors na ini may training natin sila ituduan natin kung paano sila mag-conduct sa interview and then paano sila mag-contact ng mga follow-up questions and proving questions. And then, isa pa isin ni Sir JB, first ang aton na data collection, nag-agi ini siya sa kamainit na proseso sa ginatawag natin siya na data processing. No? May mga verification, may mga validation processes kami naging himo, naging naging balikan pa natin, di ba? Ang mga aginin mga households natin na during our drafting nakita siya na may mga inconsistency sa ilang mga sagat para makasigurado sa natin na ang datos na ma-produce natin talagang mahatag sa natin, no? So, sining natin ma-release natin through our CBMS sa sigurado natin na reliable and accurate siya, Sir JP. Sir Jerry? Sige, Sir JP. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so, sa simulan, Sir JP, mga proseso sa natin, gamo ini siya ng mga questions na din pamangkot natin sa ating mga pumiliyo. Gamo ini siya, no? Especially sa pag-identify natin in terms of severity index na natin, magamo ini siya sa mga questions, no? Naging pamangkot sa natin, mga indicators na yung gamit siya, no? Para na ma-determine din sa natin kung sino gid ang insakto nga makulin natin na nag-ara gid na kapigado natin ng mga kumuluyo. Matagad man sa pag-ikalupamod, matagad man sa natag-issue ng social protection program ng ating gobyerno. Ayun. Sir Jerry, you know, san po ini ginsuguran ang pagkandak sa sining pagtipon sa mga datos kag tanan bala sir ang napumuluyo sa pungsod Pilipinas ang nangin respondent sa siniyang pagtipon. Yes, Sir JP, no, census ini siya, no, 100% ini siya, no, pero ang ginain ng ini siya sa Sir JP sa aton na census na ginaganda, ang aton na CBMS, may ara sa posibleng ng aton na mga household, mag-review sila yan na magpa-interview sa other information na kuha natin per CBMS. So may ara kita na mga households man na nag-review sila yan na magpa-interview na or maghatag ng other information nila sa mga CBMS questions na natin. But sa aton naman yung pagkuha ng census na kay side-by-side din ng Sir JP, no? Ang aton census of population and then at CBMS. So for the census of population natin, nakuha siya natin yan. Ginatinang level natin ng datos para sa census because na hindi sila para sa aton nalaying, hindi sila pwede maka-refuse, no, para sa aton niya pag-conduct ng census. But for the CBMS, actually, pwede, no, ang aton nga household mag-refuse siya sa pag-interview sa ila sa aton nga CBMS questions. So nagsugod din siya sa JP sa July 2 October 2024. So almost 3 bulan din siya ang aton data collection, and then after sa aton data collection, may ginatawag ko siya na post-enumeration activities na amo ni siya ang data processing sa natin. So good proseso natin ang data nila, may ara kita daan na siya nagsulod ang mga pag-check natin kung so the completeness ng informasyon na nakuha sa ating data collector, gin-verify sa natin as to sa consistency ng ilang mga information na gin-provide sa gina-function natin, gina-cross-matching in sa natin Sir JP sa ibang Manila na information na gin-provide to ensure na consistent
kag reliable ang information na din provide kag nakuha man sa ating enumerator. And then as up to actually considering of conversion VP atom na processing, no, kay kaya na siya na-include na ang atom pa mag-conduct na preliminary data presentation sa aton nga LGUs. Ginpakita naton, gipresent naton initially sa aton nga LGUs ang nakuha naton na mga initial naton nga resulta, and then gibuligan siya naton with our LGU man sa pag-validate, pag-verify kung as to the consistency ng data na nakuha naton, kung may ara siya nga na kita na tinandad pa sa further verification. So ginbalikan duwat ini ang aton na verifier to ensure good na eksakto ang information na nakuha siya natin. No? Si Sir Tika mag-conduct sa aton na data turnover sa aton ng mga LGUs. Ayun, speaking of data turnover, kahapon maghihiwat ka mong turnover ceremony. Maybe know, ano ang mga benepisyo sa sining CBMS sa pagpangalagad sa aton ng mga lokal na panguluhan na Sir Jerry? Okay. Sir JP, thank you good day. Yesterday, actually second batch na ini yesterday, Sir JP, no? Katatusan natin na pag-ceremonial natin na data turnover. Kagapon, biniwasan natin ang ceremonial data turnover natin sa nabili natin na global distrito sa 28 tanan ka munisipalidad, no? Yung kapukusan siya sa 3rd, 4th, and 5th Congressional District sa Iloilo. Ginitambungan ini siya sa aton man ng mga mayors, no? Madamo kita ng mga mayors kagapon, labi na gid sa 5 distrito na nag-attend gid, no, sa pag-receive sa amon nga turnover sa ilang na generated tables na natin from our CBMS. And nalipay kita because kapag ang pasalamat ng ating LGU kay alin sa nabugay na nga panahon, no, nag-request sila actually sa data sa ating survey, pero kami sa PSA, hindi kami makahatag dito ida, no, up to sa barangay level or municipal level sa mga datos na kinahanglan nila, especially sa pag-craft nila na comprehensive land-use plan or nila na sa LUP. So, bago ini nabulit ang aton yung CBMS data sa ida, kaya ano niya ang mga balasihan nila, ang tinatawag natin evidence-based na pag-plano, no, pag-create sa mga programs and policies, mga polisiya para din sa aton mga tumuduyo, labi na din sa aton mga kabanuhanan na Sir JP. I see. Sir, bali ang inyong CBMS will be made available na sa atong sining ng mga LGU, but ini bala mahimo man na ma-access ang ordinaryo nga Pilipino? Sir JP, no, ang aton ni actually yesterday, turnover natin sa aton ng mga bagwa, ang aton na generated tables, no, kumbaga na siya, no, makita nila sa resulta per barangay using sa mga different indicators na natin. Pero ang mas detalyado pagit ang kumbaga ang up to sa individual na mga datos natin ma-turn over na ini sa ila, Sir JP, once na makompleto man sa aton ng mga LGUs ang required naman sa ila na mga requirements. Isa na dira, no, ang dapat mag-establish sila sa mag-designate sila sa data protection officer para maamligan nato ang datos man yung katag sa aton pumuluyo para nga insakto ang paggamit, maprotektahan man kag nagataigo kung sa diindid pagagamiton man, no, ng mga datos naton. So may first ang aton ceremonial data over Sir JP, once na makumpleto na sa aton mga bagwaan sa mga requirements na i-submit man sa amon na sa PSA, so turn over din sa naman ang pinaka-detailed gid, no, nga sila na mismo ang aton na mga kabanuhanan, sila na mismo maka-generate, maka-gamit na sa data. Kung ano pa gid, damo ini siya, Sir JP, na mga indicators, dahil ini siya na mga datos ang makuha nila na magamit nila, no, sa aton na mga tumuluyo, no. And at the same time, Sir JP, ang aton ng mga tumuluyo man, maka-access man no, ang sa amon na PSA website sa www.psa.gov.ph, maka-access na sila, makita nila kung anong available data man natin. Pwede natin siya ma-share sa iba, magamit man nila, especially sa aton ng mga estudyante man, no, nag-conduct sa nila ng mga research studies, and subong man sa ikan na stakeholders na pwede nila magamit ang mga available data, na mga data and tables available from the CBMS natin.
Ayun. Sir, we understand no, nga magluwas sa mga LGU, isa man sa mga nagahatag sa bulig sa aton sining mga kulturan, ang mga non-government organization ng mga NGO. Mahimo man nila ni Sir mapangayo ang CBMS resort. Yes, Sir JP, no, may mga ara kita ng mga tables na pwede natin ma-share sa ila, mga mahatag sa ila na magamit nila no, sa kinanglangan. Pwede pa nila through our website man, access man nila Sir JP what's available na mga tables natin na na-upload na sa ating website. They can already use that the data Sir JP, no, kung ano man ang gusto nila na palagamiton o sa sila na ating datos na nakuha from our CBMS. Ayun. Lastly, Sir Jerry, ang imo sining mensahe sa atong sining mga tagpalamati with this availability na sa atong CBMS. Thank you so much, no, Sir JP, sa sining kagay ng inhatag mo sa ako kay sa among opisina. Nagpasalamat din kami sa aton ng mga tumuluyo, no, na binagit sa pagbaton, pagpasulod sa amon ng mga data collectors sa pagsabat sa tanan ng mga pamangkot. I know na ang iba nagkakataan mindset malawig ang pamangkot, but tama ina sa importante ang datos na ginakuha namon o padayon man ang amon na ganyo man sa aton ng mga pamumuyo na tanan ng mga surveys na hindi lamang sa CBMS, no, tanan ng mga survey na ginakandak sa amon opisina sa Philippine Statistics Authority. Pasugod nato ng ating data collector, pag-subtune din nato ng mga pamangkot nato ng mga datos nato kay tama na sa mga importante ng mga datos na ginakuha siya nato kay gamiton na no, sa ating mga policy makers para sa mga nagkalain ng mga polisiya ng programa para man sa ato. Importante na ang data na hatag nato ng datos kompleto sakto pag natuon para ang mga programa polisiya ng mga hatagan sa ating mga gobyerno insakto pag magtubod. Yan, kaya tagabagay kita tayo. Ayun. Sir Jerry, for your time information kinahatag sa Radyo Pilipinas, madamo gid nga salamat kag padayon. Thank you, Sir JP, and may good business. There you have it, mga biyan, ang update gikan sa PSA Iloilo with the OIC Engineer Jerry Darutan sa paghatag sa aton sa mga impormasyon tuhoy sa sining ginpagwa mga biyan nga resulta sa CBMS. Ini ang formal na naging-turnover mga biyan sa mga lokal na panguluhan sa biling na 3 ka distrito sa probinsya sa Iloilo kahapon sa syudad sa Pasig. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:30 na sa aga. Sa sining oras, magakuha kita sa update kika sa itong mga kopdanan sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Sa sining oras mga biyan, magakuha kita sa update gikan sa Iloilo City Health Office pagkantanan sa selebrasyon sa World Hearts Day. Para idulong sa ato ang detalye sa balita, mauna nato ng report ni Janelle Bacray. Radyo Pilipinas. Report. Jen, good morning. Nagapanunggang gid Jeep ang Iloilo City Health Office sa Pumuluyo nga i-practice ang healthy lifestyle kadungan sang selebrasyon sang World Hearts Day sa buong semana. Suno kay Dr. Marian Diaz, City Health Office Chief, ginpayag sini nga nagadamo ang mga kaso sang cardiovascular diseases tungod sa mga lifestyle no sang pila ka mga Pilipino. Kaya ginakampanya gid sang CHO nga gina-remind ng Pumuluyo pag celebration sa World Hearts Day nga matipigan ang atong siningit tagpusoon kung nagkakaon kita sa mga masustansya nga pagkaon, nag-exercise regularly, kag nagalikaw sa pagpanigirilyo kag pag-inom sa makahulubog nga inumnon. Inline sa siniya nga celebration, Jeep, may mera sing libre nga medical services kag check-up nga ginatanyag ang CHO ara da sa idalom sa City Hall. Alas 9 hasta alas 12 sang udto, no? Kung gusto mo magpa-check up, walk-in ka man o kung nakalabay ka da, pwede gid ikaw makapadulong dira agud mag-avail sa mga services kasubong sang risk assessment, smoking cessation counseling, breast examination, foot risk assessment, random blood sugar testing,
kay psychosocial support. So i-avail ninyo no ang ini nga mga services para nga at least ma-check nimo ang imo sini nga estado sang imo ikaayong lawas sa Jim. Pamatihan naton si Dr. Mary Ann Diaz sang sang City Health Office sa aton siniya nga interview. Today ka, Doc, sa City Actually, cardiovascular disease, not to be exact, no, but considering it is among the top 3 causes. And sad to say that this disease, heart disease, emergency heart disease, are preventable. That is why we are focusing more on the prevention. And we are promoting the healthy lifestyle, as what I said. Loose diet, regular exercise, avoid smoking and excessive alcohol drinking, and have a regular checkup. Same with general physicians. Ano rin yung services? Everyone, mga 20 years old and above, yung adult level, these services are offered for free. And then after night, we will be lighting up City Hall in support of this celebration, the World Hearts Day, and on our advocacy on healthy lifestyle. Nabatian si Dr. Mary Ann Diaz, no? May kangtanan sa sining pagbilog sa City Health Office naton sa celebration sang World Hearts Day. Alas 9 sa aga, tugtog alas 12 sa udto, 3 ka oras ini, no? Every day ang ining ginatanyag na services ang aton siniya nga CHO may kangtanan sa celebration sa World Hearts Day, Jay. Ayun. Maraming salamat, Jen, sa imo nga balita. Ang madulong naton nga balita para sa Bagong Pilipinas, Junel Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Oras mga biyan, alas 9:34 na sa aga. Sa ato nawaga pagbalik mga biyan, ang mensahe ni Yusek Engineer Roger Navarro sa Department of Agriculture. May kantanan sa iya sininga ginaduso na adapt sang manguma sang corn after rice planting. Pero pala ang katuyuan sini, ang mga bintaha sini aton nga hibaluon pagkatapos lamang sang pinakapahando. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. It's a leap of faith, actually more like a three-step in its way. Ito ay ang sayaw sa Obando, Bulacan. Sinasalihan ng mga babae at lalaki na humihiling ng anak o asawa sa 3 pintakasing santo. The Three Saints, San Pascual Bailon, Santa Clara ng Assisi, and Nuestra Senora de Salambao. Wikipedia says it's a dance of vitality and abundance performed for 3 days from May 17th to the 19th, 1 day devoted to each saint. The festival starts off with a mass, and later in the day, the dance procession is performed, where devotees sing the Santa Clara song and melody to the Blessed Virgin of Salambao, their Thanksgiving song. The festival could be traced to an ancient ritual called Nasimanawan, a celebration of the god Lina, a force of nature. When the Franciscan missionaries came, they introduced the 3 saints to replace the pagan gods. In WW2, the Church of Obando and much of the town was pretty much destroyed, including images of the 3 saints. The festival was banned because of its pagan roots. Religious processions were still held, but the dancing was not allowed. But in 1972, the new parish priest and the Cultural Commission of Obando brought the tradition back. Sayaw sa Obando has survived for centuries, holds up to this day. And yes, it was another victim of the COVID, but on hold just like other mass activities. But in May this year, thousands of devotees, mostly families and couples, came back to pray for children and perform the fertility dance in the streets of Obando. And just to be safe, with face masks on. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation
sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil zero billing po kami. Po, malaking, ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal. Para sa Radyo Pilipinas, alas 9:38 na sa aga sa gihapon nga pamatika mo sa pagpakaragad sa programa Balita, Issue, Kagiban pa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mabayan sa nagligan nga si Mata nagtipon sa syudad sang Iloilo ang masobra 500 ka stakeholders ang corn industry diri sa Western Visayas. Ang mga partisipante nagaling gikan sa narituhay nga rehiyon sa idalom sang Visayas Group of Islands. Kada ini para sa 18th National Corn Congress Visayas Cluster. Isa sa mga nahatagan importansya sa sining aktibidad mga biyan ang pagduso sa Department of Agriculture sang corn after rice planting. Ano bala ini kada ano ang mga benepisyo nga dala sang corn after rice planting? Pamatyan nato na nangin pahayag ni USEC Engineer Roger Navarro, ang Undersecretary for Operations and Agri-Fisheries Mechanization, Undersecretary for Rural Credit sang DA Philippines. For those na interesado po ng mga tanong po, ano po ba yung mga tinitingnan natin yung issue para sa mga for consideration din ako para sa actually, for otherwise, may mga areas na yung first level realize ka pagdating na second level po lang so pagka hindi ka realize mas malaki ang process mo sa diesel. So ang ginagawa sa industry pagka second ka mas ka-realize second ka corn kasi mas magastos mo marami sa second ka doon sa dulo ng irrigation system. So guys na natin na yung iba pwede naman tayo motor hindi naman sila motor fertilizer. And then kung meron din tayo pwede natin bigyan na siya yung mga irrigation system. So being nakakto-practice ka kung rice ka second ka kung hindi na rin ng rice mag-practice ka lang sa rice. So that may increase mo yung pag-intensity ng area mo. Yung isa mo sila nakapolis ka. Okay, so yung pag-tayo ko, pag-tayo ko mag-series ng ilaw ng pepper. So, ang guys na is crop diversification at crop intensification. So, ang hindi fully utilize mo yun. So, sir, other than yung usual household consumption, yung livestock sector, ano po yung mga market potential na hindi pa nakikita ng mga masasala natin na posibleng maging beneficial din sa kanila if they choose to plant ng mga corn? Well, you notice, may makikita tayo mga taga-US. Yung taga-US kasi they wanted to part to us yung bioethanol. Kasi sa kanilang bansa, pinaprocess na nila yung corn nila for ethanol. Dito din sa ating bansa, mayroon tayong tinatawag na biofuel na mayroon tayo blend. For example, sa sugar, ang blend natin sa sugar is umaabot na ng 10% or 20% yung gusto nila. And then, dito sa ating coconut, dapat ang ating blend should be 5% or more. Pero hindi natin na-achieve yun. So, ang na-achieve natin 3%, tapos doon
isa. Tapos, the other one is it's also used as sugar, yung fructose sugar for ating fructose GS. So, yun yung ginagamit sa corn, kinigin nila, tapos kino-convert na ito ay fructose sugar. So, yun yung original taste ng ating Coca-Cola. If you remember, there was a time na sabi sila na original taste ng Coca-Cola. So, they wanted to say to the public that they are going to use yung corn sugar. Hindi yung cane sugar. So, yun yung message nila. So, ito yung mga merkado or market for the future sa ating mais. Aside from, of course, kung hindi ka doon sa race, dito lang sa kanyang mga stocks, meron din tayong market yan for export sciences. At dito rin sa mais kasi meron siyang kapit, di ba? Meron siyang kernel, meron siyang kap. Yung kap kasi is a source of biofuel natin, biomass. So, biomass for generation of power. And the other one, if you're going to also process yung magiging source of potassium. Ginagawa nila doon, nilalagay yan sa pispan, nilalagay ng tubig, tapos magpaparawan ng tubig, mag-ferment siya. So yung tubig na yun is source of potassium. So yun yung mga ibang kukuha mo sa and yung meron sa beer, and yung beer. Tapos yung beer yun, kung i-tanong mo yun, i-boil mo yun, maganda yun para sa meron kang sakit sa iyan. So, if you go to a Korean restaurant, meron sila dito, yung Korean restaurant is corn tea. Tapos yung process na rin yan. So, ibig sabihin marami siyang magawa so, as I was before, yung mais mismo na kernel. Tapos yung, di ba, meron na mais, meron siyang hard yung mais na bote. Or naman yung hard niya. Yung mais, meron kasi naya, tapos yung hard na bote, so, yung hard na yun, i-process nila magiging corn oil. So, Dapat yung mga biyana naging pahayag ni Yusek Roger Navarro, ang Undersecretary sa Department of Agriculture, may kanta ng mga biyan sa benepisyo nga dala sa corn after rice planting o kung ang pagtanom sa mais pagkatapos ang pagtanom sa palay sa atong sininga kaumahan. So according sa kaya engineer or Yusek Navarro, dagi sa sining corn after rice planting ma-fully utilize mga biyan sa aton nga mga mangluma ang ila sining nga mga ginasagod o ginatalaumang nga mga kadutaan. Sa to limitado lang sa first to second cropping dagi sa sining corn after rice imo nga matamnan ang mga talamnan sa bugos nga tuig. Siyempre kung may produksyon, may additional na kita ang aton sining nga mga mangguma. Tinatagman ni Yusek Navarro, hindi lamang limitado sa ginakaon naton nga mais ang mahimong benepisyo kadalasan sining pagtanom sa mais. Ang mais man mga biyan ang ginagamit bilang ethanol o na ginakabig man nga isa sa mga sources ng atong mga alternative fuel, sugar, ang madamo pagiging benepisyo
ang dala sini sa mga manguma. Sumadamo sa market potential ang aton sini nga mga kamaisan. And ang aton sini nga DA nag-look forward gid na makitaan kag ma-appreciate sa tanan nga manguma ang ining nagahulat ng mga potensyal sa mais. Ay sa subong mabyan, like sa pila ka mga area sa Mindanao, ang Western Visayas deficit pa mga biyan sa supply sa atong sining nga mais. Dako pa ang potensyal sa atong nga rehiyon kag kaya pa naton pataason ang produksyon sang mais sa atong sining nga lugar. Ang DA mga biyan, madamo man sa mga programa nga hulat para sa tanan ng mga kauturan naton nga interesado nga magtanom sa mais. All you have to do is to visit sa regional office sa DA Western Visayas. Alas 9:48 na sa aga. Mabent for the information sa aton sini nga mga tagpanamati ang SSS Iloilo nagsaylo na mga biyan sa ila sining opisina. Ang particular nga nagsaylo mga biyan ang SSS Molo Branch. Sa mga kauturan naton nga masami nag-transact sa SSS Molo Branch, ini ang nag-transfer na mga biyan sa bag-ong lokasyon at the second floor of Festive Walk Mall. Annex building sa Iloilo Business Park Mega World sa Mandurriao, Iloilo City. Samtang balantayan man mga biyan ang serbisyo sa SSSE Wheels o kung ang personal na pagpadulong sa mga team sa SSS sa nanaytuhay ng mga lugar sa nagahilapit na bulan sa Oktubre. On October 3, nauman ang SSSE Wheels sa Grab Iloilo. Sa October 3 mga biyan, nauman man ang SSSE Wheels sa Spark Confab, Trabaho Peso Job Free. Sa October 6 sa LGU Tubungan sa Tubungan Municipal Hall. Sa October 9 sa Barangay Hall sa Barangay Trapichi, Oton. Sa October 13 sa Tigbawan Municipal Hall para sa ilang LGU Tigbawan Peso Job Fair. So bantayan mga biyan ang ining mga schedule na pagbisita sa SSS sa inyo sa inyong mga komunidad. Mabiyan, wala kita sa oras kinabilin sa aton sining pagparagad. Dali na gilamang kutob atong edisyon sa mga adlaw sa Martes, Setyembre 20 o kon Setyembre 30, tuwig 2025. Madamo gina salamat sa tanan nga nagupod sa aton sining pagparagad on air and online sa mga nagtutok sa aton sining episode sa atong Facebook page, Sir Sherwin Marco Wega. Madamo ka salamat. Ulog na itabwa, same time, same station. Sa paribago naman nga mga tupiko ang sa mga serbisyo kag programa sa gobyerno diri sa Western Visayas. Di kay ban pa nga mga impormasyon pantay mga biyan atong pagpakalaga buwas na daw. Sa lagi naman sa akong mga katuwang teknikal, Mr. Rochelle Jones Sotero sa studio, Mr. Jeffrey Bitita sa transmitter. Ako naman ang inyo ng inalaga, JP Herbas. Madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo
Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng government streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang inyong